Okay, so good afternoon. So kung mapansin nyo, may mga basil tayo dito. So yung pinakita ko kaninang umaga, nakalagay na dyan. So naglilipat tayo ngayon. Pero isa sa kakaibang ginawa ko ngayon, hindi naman kakaiba. Yung mga nandun sa isang location natin, naalala nyo ba itong mga basil na to na kinuha na natin ng cuttings. Since kiniklear up ko na yung mga ibang location, susubukan ko na silang i-transfer. Titingnan ko kung hindi sila mamamatay. So, mapansin nyo ito, masyado na, maganda nga tubo nito eh. Pero ang ugat niyan, ang haba. Pakita ko sa inyo. Ganito. Ganito ugat niyan. Mas marami pa nga yata yung isa eh. So, ilalagay lang natin siya sa 350 ml. Then, let's see kung magta-thrive pa rin siya. Ito kasi, yan, pwedeng tanggalin yung foam eh. Yan, hindi kasi nakakapit yung ugat dun sa foam. So, ayan. Wait lang. Ayan. So, ito, ilalagay natin dyan. So, wait lang. Ang gawin ko, kung sa mga ganito, medyo mataas-taas ka agad yung nilalagay kong lupa. Kasi nga, maiksi pa lang sila, maiksi pa lang. Eh, ito, mahaba na. So, tinatakpan ko lang muna ng lupa yung ilalim. Yan, pwede na siguro yan. Basta matakpan lang muna siya. Tapos, ito, yung used vermicast natin. Di pa kasi ako nakakabili ng bago eh. Yan, vermicast. Tapos, ilalagay ko na agad siya. Hindi ko lang siya mapapakita kasi mahirap na, kailangan dalawang kamay gawin ko eh. So, ilalagay ko lang siya dyan, tapos lalagyan ko lupa. Tapos, lalagyan ko sa taas ng vermicast ulit. So, lagyan ko lang muna ng lupa para maging stable na siya. Okay, wait lang. Okay, so yan. Nalagyan ko siya na siya ng lupa. So, kung mapansin nyo, ayan no, may part pa rin na may ugat siya. So, yan. Pag nilagyan nyo pa yan lupa, lalo siya. Eh, basic experience ko, ganun. So, ito palang mga lupang ginagamit ko. Ito yung pinaggamitan ko ng mulberry dati. Di ba may mga namatay na stem? So, yun yung ginawa ko. So, ito lalagyan ko lang sa ibabaw ng used vermicast. Yan. Kasi gamit na yung vermicast natin. Ginamit ko tong vermicast nung nagpupunla ako eh, para soilless. Soilless, yun. Palagay ko may nutrients pa rin naman yan. So, lalagyan ko lang yung on top ng ganyan. Tapos, yan, didiligan ko na sila. After ko sila diligan, may bago akong inayos doon na setup. Doon ko sila ilalagay. Sa lilim muna, bukas iaangat na natin sila. Yung mga nakaangat doon na ganito, ito yung kaninang pinakita ko dito sa floor. Pakita ko rin. Wait lang. Ang kalat na. Pero ito siya, ayan. Ito yung namukbang ng ibon. Hindi ko alam kung mamumukbang pa sila. Kasi nga, nakakapunta pa rin yung ibon dito eh. Hindi talaga kasi siya fully closed. Tapos ito, hindi nila pinapakalaman itong malalaki. Ang pinapakalaman nila, yung maliliit kong mga punla. Medyo nakaka-bad trip. Pero, ayun. So, ito yung mga nalagay ko kanina. So, lalagay din natin siya. Urong lang natin yung iba. Tapos, malalagay natin sila dyan. Para, since kaka-transplant pa lang natin sila, pagpahingay natin sila ng isang araw sa direct sunlight. Although ngayong oras na to, wala nang direct sunlight dito kasi yung araw, nandiyan na sa bubong. Hindi na siya talaga tatama ng direct sunlight. Pero medyo maliwanag pa rin. So yun lang. So bukas yan, iaangat na rin natin. So, hopefully, makarecover sila at lumaki. So, meron na tayong basil on pot. Tabi mo ng pot yan. So, yun lang. Pinakita ko lang kung paano ko ito inisikaso. Tapos, pinakita ko rin kung gaano kahaba yung ugat ng basil. So, mas malaki, mas maraming ugat. Yun. Pero, mas malago sila. So, yun lang. Check nyo lang yung mga ibang update natin dito sa mga pinaggagawa natin dito. So, ito mga sobrang nutrient solution, ililipat natin dun sa mga halaman natin na nasa nutrient solution pa. So, itong mga ito once na nandyan na sila sa lupa or soil,
normal na tubig na lang ilalagay natin. So, from time to time siguro lalagyan natin ng vermicast. Bibili na rin ako ng bagong vermicast ko. So, yun lang naman. Shinare ko lang sa inyo and bye-bye.